Ang awang humagod na ang mga mata ni Nick sa nakatayo sa harapan niyang bulto ng kapatid na si Nati. Namutla pa doon ang babae na sa mga sandaling iyon ay alam niyang wala na siyang ligtas. Kung tatakbo siya o makikipagtitigan sa kapatid, hindi niya malaman alinman sa dalawa. Ang tanging sigurado siya ay kailangan niyang magpaliwanag. Kung madaling kausap ang hipag niyang si Kriza, mahirap makipag-deal sa kapatid niyang dating abogado. Kahit alam niyang mahal na mahal siya nito at lahat ng gusto niya ay ibinibigay nito. Iba yung ngayon. Ang isipin yun ay lalo pa doong tinulos ang babae, lalo pa na suyuri na ng nag-iisang kapatid niya. Ang itsurang meron siya ngayon na base sa reaksyon ni Nick ay alam ni Nati na hindi ito gusto ng kanyang kapatid. Ilang beses na ibinuka ni Nati ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay hindi niya magawang makapagsalita. Dumaan kasi sa mga mata ni Nick ang pinaghalong sakit at awa na hindi nakaligtas sa mga mata ni Nati. Makailang beses pa siyang pinasadahan ng tingin ni Nick mula ulo hanggang paa. Sa galaw ng panga nito ay halatang pigil na pigil ang pagsabog sa kanyang damdamin sa kalagayan niya na ngayon. Muling umakyat ang titig nito sa mga mata ni Nati na para bang nangihingi ng paliwanag kung anong ginagawa niya sa lugar na ito at kung bakit siya naroroon. Nasa bingit ng panghihingi ng explanation ang taas at baba ng magkabilang balikat nito na ang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha niyang parang sa isang estranghero. Gulong-gulo ng bawat galaw ng talukap ng mga mata. Umalis ka na, Kuya Nick. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Please, gabi na. Pilit na sinabi yun ni Nati. Kahit parang kakapusin niya siya ng hininga. Dahil ramdam na niyang naguhumiyaw na galit sa mga mata ng kapatid. Bumalik ka na lang dito, bukas. Tama, bukas. Pumunta kayo dito. Dugtong niya pero alam niya sa kanyang sarili. Na oras na umalis ito, pikit mata nilang mag-inang iiwanan ng apartment na yon upang huwag nitong mahanap muli. Akmang isasara na sana ni Nati ang pintuan, ngunit nagawa na ni Nick na mariin na hawakan yon upang mapigilan ang kanyang gustong gawin. Lalaki ang kapatid niya at dahil shock pa si Nati hindi sapat ang buong lakas na ibinigay ng babae para lumaban at magtagumpay sa puwersa ng kapatid. Pinapasok ni Nick ang sarili sa loob noon kahit na wala namang imbitasyon ni hindi ito nagtanggal ng sapatos na bumakas ang alikabok sa tiles ng apartment niya. Kung makikita ng mga magulang natin na sa ganitong lugar ka lang nakatira, madudurog ang puso nila, Natalia. Ani pa ni Nick na nagpatuloy gumalang mga mata habang nakapamewang. Hindi mo man lang ba yun naisip bago ka nagdesisyon na dito ka maninirahan? Ako pa nga lang, hindi ko na lubos na maisip. Sila pa kaya ni isang langaw o lamok noong bata ka pa ay ayaw kang padapuan. Habang kami komportable sa loob ng 2 taong iyon, ikaw narito? Hindi mo nga yata pinapakain ang sarili mo sa sobrang payat mo. Ano bang nangyari sa'yo at ganito? Napasinghap si Nati nang makitang namumulan ng mga mata ng kapatid niya. Nang dahil ba sa gulat iyon o dahil sa matinding galit, hindi niya alam. Isa lang ang alam niya. Ngayong alam niyang nanarito siya, inaasahan na niyang makikialam na naman sa buhay niya. Ang kapatid kahit na ilang beses na itong pigilan. Siguradong sigurado na ito. Hindi ito papayag. Ang isang Nick Bentacourt pa ba? Malaki ang duda niya na makikinig ito sa mga sasabihin niya. Malalaman lang nila kung sasabihin mo. Mula sa pagsisiyasat sa paligid, nilingon siyang bigla ni Nick na umaahon na naman ang matinding galit sa dibdib. Aba, at wala ka talagang planong umalis dito, Natalia? Nasaan ba ang utak mo? Pinag-aral ka sa magandang paaralan sa ibang bansa pero yung utak mo, hindi ko malaman kung natuto ba talaga. May pera ka, 'di ba? Bakit dito ka bumagsak? Para ano? Anong dahilan mo? Bakit hindi mo gastuhan ng pamumuhay niyong mag-ina? Hindi ako magagalit kung maayos ang kalagayan mo, kahit na ilan pang anak mo o sino pang pinili mong asawa. Napalunok na ng laway si Nati sa pagtaas ng boses ng kapatid. Kung kanina nasa tono pa yun at kalmado, sa puntong iyon ay hindi na. Nagpalit na ito ng timbre na kilala niya sa boses ng kapatid kapag pissed off na rin siya. Sabihin mo sa akin ang dahilan ng maintindihan ko. Ano? Paghahamon nito sa kapatid na kilala niyang sasagot
at sasagot kapag kinakausap. Maging ang ugali kasi ni Nati ay nagbago na, ikinagulat na naman ni Nick. Para kung sakali man ay kaawaan ka ng lalaking yon kaya ginagawa mo to? Sino ba siya? Sabihin mo nang makausap ko. Batid ni Nati na kahit sabihin niya, hindi naman yun maintindihan ng kapatid niya. Lahat ng magiging katwiran niya, walang bilang sa kanya. Kung ano ang alam nitong tama, ayun ang papaniwalaan at gagawin niya. Magsasaya lang din siya ng laway sa bagay na kahit ipilit niya. Isa pa, lalaki lang ang gulo kung sasagutin niya ito. Malaki na ako, Kuya Nick. Kaya alam ko ng ginagawa ko sa buhay. Huwag mo na akong pakialaman. Matanda na ako, pwede ba? Ginusto ko ito, kaya hayaan mo na lang ako. Ako naman ang nasa sitwasyong ito, hindi ikaw. Problema ko to. Papasanin ko. Doon ka na lang sa problema mo. Okay lang talaga ako. Hindi ko kailangan ng mga marangyang kagamitan sa katawan para maging masaya ako. Sinabi ko na sa asawa mong huwag sasabihin sa'yo. At ganitong pamumuhay ang magpapasaya sa'yo? Really, Natalia? Itong ganito kaliit na apartment? Natamemeng muli si Nati. Sino ba naman ang masisihan nga sa ganong bahay? Pero kasi nagtitipid siya. At kung sasabihin niya yun sa kapatid, baka pagtawanan lang siya nito. Hindi siya nito papaniwalaan. Baka nga iniisip na nito ngayon na ubos ng mga kaperahan niya dahil kung saan niya ito pinaglulustay ng 2 years. At isa pa, huwag mong idadamay dito si Kriza. Hindi niya nga nasabi sa akin kung hindi si Nixa. Ang pamangkin mo, akala mo buong buhay mong maililihim ito? Anong plano mo? Hanggang tumanda ka, dito ka? Dito kayo? Napaka makasarili mo naman. Pinaparanas mo sa anak mo ang bagay na hindi naman dapat. Noong bata ka, asikasong-asikaso ka. Tapos ang anak mo gusto mong dito lang? Papamuhayin mo ng payak? Hindi mo siya mahal. Hindi ganyan ang pagmamahal ng isang magulang sa anak niya, Nati. Lalo na kung may means ka naman para doon. Kabawasan ba sa pagkatao mo ang humingi ng tulong sa akin? Sa amin ni na mommy at daddy. Hindi mo naman kailangan suluhin ang lahat ng ito. Nagkamali ka, oo, pero lahat ng tao ay nagkakamali naman sa desisyon. Kita mo nga kahit ako makailang beses nang sumablay. Pero naglihim ba ako? Nagtago? Nagmukmuk? Hindi, di ba? Hindi. Unti-unti nang pumatak ang luha ni Nati kahit pigil na pigil niya na sa mga katagang yon ng kanyang kapatid. Hindi lang sa puso niya tumatago sa mga sinabi ng kanyang Kuya Nick, lalo na at usapan yung tungkol sa kanilang mga anak. Marahil nga ay duwag siya at makasarili siya sa paningin ng ibang taong nakakakita sa kanya. Pero mahal niyang anak, kung gaano kamahal ng kanyang kuyang anak nitong si Nixa, ganun din ang katumbas ng pagmamahal niya para kay Brixton. Magkaiba lang sila ng paraang pinaparanas na pagmamahal sa kanilang mga supling. Iniisip lang din naman niya na kapakanan nito sa hinaharap dahil alam niya sa sarili niya na siya lang din naman ang mag-iisang magtataguyod dito. Walang katuwang. Malibang pangarapin niya ang simpleng buhay, malayo sa gulo, malayo sa lahat. Hindi naman siguro kalabisan kung ganun ang piliin niyang buhay nila. Ano bang mali na nandito kami? Hindi porket lumaki ako sa mayamang pamilya ay dapat na ganun din siya, Kuya Nick. Ang mahalaga, hindi naman makasarili ka kung ganun. Makasarili ang mindset mo. Bilang magulang, hindi dapat ganyan, Natalia. Nagpatuloy pa ang pagbagsak ng mga luha ni Nati to the point na sobrang lumabo ng imahe ng kapatid sa kanyang harapan. Sa sandaling iyon ay nais na siyang yakapin ng kapatid, ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili. Hindi niya ito kukonsintihin at aaluin lalo't alam niyang mali ang ginawa nito. Pero bilang kapatid, hindi niya matitiis. Nang akmang gagawin niya na yon ng lalaki, umatras si Nati at kumuha sa mga tupiin niyang damit sa sofa upang gawing pamunas ng kanyang mga luha. Yun ang plano niyang gawin pagkatapos niya sanang maligo. Oo na, makasarili na ako dahil gusto ko mabuhay ng ganito. Pero ni minsan naman, hindi ko ginutom ang anak ko. Nakikita mo kung simpleng nabubuhay sa damit. Wala na kung ano-anong arte sa katawan at ang bakas ng pagiging kapatid mo sa akin. Pero gusto ko lang magtipid. Gusto ko maghinay-hinay sa paglulustay dahil wala namang pumapasok sa bank account ko. Dahil wala akong trabaho. Sagot niya na mas bumalong pangluha kahit na makailang beses ng punasan. Ayokong humingi ng tulong sa inyo. Ma-pride? Hindi. Gusto kong tumayo sa sariling mga paa ko dahil
Ako naman ang may kasalanan kung bakit nangyari sa akin to eh. Hindi kayo. Bakit ako aasa? Ayokong gumastos ng perang mula sa kumpanya. Ayoko, Kuya Nick. Dahil ginawa ko to at pinaninindigan ko. Bakit hindi niyo ba ako maintindihan? Ang hirap ba? Akala niyo ba madali lang din ang desisyon ko? Napahilot na si Nick sa kanyang sentido at hindi tinignan ang mukha ng kapatid. Muli pang iginalang mga mata sa lugar na hindi niya alam kung tahanan ba yung matatawag ng isang tao o ano. Nasaan ang lalaking yun? Ipakita mo sa akin. Wala bang pinag-aralan? Mahirap? Pag-aralin natin ang matuto siyang mag-provide para sa sariling pamilya. Hindi yung ikaw ang magtitiis at ang bata. Liberated ka, Nati. You know very well. Hindi lang yan ang lalaking dumaan sa buhay mo kaya bakit ka nagpabuntis? Bakit ka nabuntis? Kayang-kaya mong gawin ang bagay na yun nang hindi nabubuntis. Tama naman ang Kuya Nick niya. Bakit nga ba siya nabuntis? Hindi niya rin alam ang sagot gayong gumagamit naman sila ng protection ni Gaston. O sinadya mong magpabuntis ka para hindi ka iwan dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanya. Hindi basehan ng anak sa tunay na pagmamahal natin. Maraming mga single mother out there at alam mo kung sinong affected. Ang mga bata. Hindi porket nabuntis ka ay pananagutan ka na. Ganun ang realidad ng buhay. Sana naging maingat ka. Kayo. Sabihin mo sa akin kung ano bang sitwasyon yun ang maintindihan ko naman. Hindi yung nanghuhula ako. Huwag kang umiyak. Hindi kita inaano. Hindi rin naman kita sinasaktan. Umiling lang si Nati. Ayaw na magsalita. Baka pag nagsalita pa siya, magsumbong na siya ng tuluyan sa kapatid na ikakasama ni Gaston na wala namang alam sa hinantungan niya dahil hindi naman din siya nagsabi. Ayaw na rin kasi niyang makadagdag pa ng problema dito. Maayos din ang paghihiwalay nila. Kaya para saan pa't sasabihin niya? Kaya naman nang siya lang, makakaya niya yon. Nang dahil sa pagmamahal nagkakaganito ka. Sino ba kasing tarantadong ama ng anak mo? Sigurado akong hindi si Alex dahil lumabas yun ng bansa pagkatapos niyong maghiwalay. Sino Natalia? Nakagat na ni Nati ang labi ng mabanggit ng kapatid ang nakaraan niyang relasyon na kinabaliwan niya rin ng sobra. Umabot pa siya sa puntong kukunin ang sariling buhay dahil lang sa plano nitong iwanan siya. Matagal na niyang kinalimutan ng lalaki. Si Gaston na yun ngayon. Kuya Nick, sa sandaling iyon ay walang idea pa rin si Nick kung sinong ama ng bata. Kahit na sino pa ito, pupulbusin niya oras na malaman niya kung sino ang tarantadong pinapaiyak sa harapan niya ang kapatid. Sinabihan niya na ito noon, dapat siyang maging mapili sa mga lalaking mamahalin niya para hindi siya malokong muli at dumaan sa heartaches. Umalis ka na, pamilya mo na lang ang asikasuhin mo. Hayaan mo na ako dito. Alis na, Kuya Nick. Tinulak niyang katawan ng kapatid papalabas ngunit nagmatigas ito na patuloy ang igting ng panga. Wala siyang planong sabihin na si Gaston ang ama ng anak, ang tiyuhin ng asawa ng kapatid. Gugulo lang at magkakaroon ng malaking iskandalo ang pareho nilang pamilya. Yun ang huling bagay na nais niyang mangyari. Hindi siya dito magsasabi. Kaya ko siyang buhayin ng ako lang kaya pwede huwag mo nang alamin. Hindi ko rin naman sasabihin. Tigilan mo na ako. Tigilan niyo na kami. Sa sobrang frustration ay napahagod na sa ulong isang kamay ni Nick. Rinding-rindi na siya sa mga nalalaman niya. Huwag sabihin ng kapatid niya na may pinagsasabay-sabay itong mga lalaki at hindi niya alam kung sinong nakabuntis sa kanya. Alam niyang mapaglaro ito, pero siguro naman hindi aabot sa ganun ang kabaliwan ng kapatid niya. Malamang kapag nalaman yun ng mga magulang nila, magwawala ang daddy niya. Pati siya. At baka mawala pa sa katinuan ng mommy nila in case na ganun. Kailangan niyang hanapin ang lahat ng involved sa kapatid para magpa-DNA test upang malaman kung sinong ama ng anak nito. At oras na malaman niya, alam niyang may paglalagyan din ito. Nati, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung sinong ama ng anak mo kaya ka ganito. Nanghihinang tanong ng kapatid niya. Hindi sumagot si Nati sa seryosong tanong ni Nick. Kilala niyang kapatid, lalo lang itong magagalit sa kanya kapag sumagot siya. O nag-drop siya ng hint. At nagkaroon din si Nati ng idea na mapagtatakpan pa niya ang lahat. Not unless makikita ni Nick ang pamangkin sa kanya at mamumukhaan ito. Nakamukha ng kanyang ama. Kahit hindi niya sabihin ay malalaman ito na ito ang ama ng anak niya. Hindi na kailangang magtanong.
Kuya Nick, please. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Huwag ngayon. Sa ibang araw na lang. Hindi mo ako mauuto, Natalia. Oras na pumayag ako at iwan kita dito ngayon. Malamang pagbalik ko dito ay lumayas ka na. Sana naman kita hahanapin noon. Hindi mo alam na sa dami ng problema ko nitong mga nakaraang sinabayan mo pa talaga. Kaya nga sinasabihan kita na huwag ka na makialam sa problema ko, hindi ba? Kayo lang naman ang asawa mo mahilig pakialaman ng buhay ko. Tahimik na ako dito eh. Huwag niyo nang guluhin. Ayos lang ako. Hindi mo ba intindihan na ayos lang ako? Bago pa makasagot si Nick ay narinig na nilang malakas na iyak ni Brixton. Sabay silang napatinging dalawa sa kwarto na para bang nakalimutan nilang may bata silang kasama at tulog dahil sa lakas at wagas na mga sigawan nilang magkapatid. Walang pagpipilian ay mabilis na lumapit si Nati sa kama na nasa loob ng maliit na silid ng kortina lang ang sara ng pinto. Walang sariling dahon ng pintuan yon na lalong ikinalaki ng mga mata ni Nick. Sinundan siya doon ni Nick. Natagpuan na lang nito na tinatapik na ni Nati ang isang binti ng bata na sa tansya niya ay 2 taon. Tama ngang asawa niyang si Kriza na ito ang dahilan ng pagtatago ni Nati at pag-alis sa kanila. Hindi tumigil ang bata na para bang may masamang panaginip kung bakit to malakas na umiiyak. Binuhat siya ni Nati upang maramdaman itong init ng kanyang katawan at marahang hinagod na ang ulo. Sinayaw-sayaw pa. Tahan na, Brixton. Karga ka na ng mommy. Masama bang panaginip mo o nabulabog ka ng sigaw ko? Mahinang sabit ni Nati na pinalis ang mga luha sa mga mukha na para bang sinasabayan yun ng anak. Titigil na yan, tutulog na ulit. La 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 la. Napanganga na si Nati nang mahagilap ang bulto ng kapatid na nasa may pintuan ng maliit na silid. Hawak ang tela ng kortina doon na para bang nais na hilahin upang tanggalin. Matayog ang katawang nakatayo at nakatitig sa kanilang mag-ina na para bang ang tanawing iyon ay bagong-bago sa kanya. Siyempre naman, ibang-iba na siya ngayon. Hindi ito nagsalita pero ang mga mata niya naguhumiyaw na sandamakmak ng mga salita na alam ni Nati na isa sa tinig nito oras na tumigil ang kanyang anak sa pag-iyak. Naburo na naman ang mga mata ni Nick sa likod ng bata. Wala pa itong reaksyon dahil hindi niya pa naman nakita ang mukha. Kuya Nick, please. Naputo lang sasabihin niya na humakbang ito palapit sa kanilang mag-ina. Kung may choice lang si Nati, siguro tumakbo na siya upang itago mukha ng anak sa kanyang kapatid. Yun din ang isa sa mga dahilan kung bakit niya pinutol ang communication nila. Carbon copy ni Gaston ng anak na kahit hindi tanungin, sasabihing anak niya nga ang bata. Tumigil sa pag-iyak si Brixton pero malamang oras na magsalita siya at marinig nitong boses niya. Halatang galit ay paniguradong iiyak na naman yon na ayaw niya. Pinigilan niyang sarili dahil mas matataranta siya kung naririnig niyang boses nitong umiiyak at hindi siya makakapag-isip ng maayos. Lalo na at naroon nga ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay nabalik na niya muli ang anak sa kama. Muli itong nakatulog. Nasa tabi na niya si Nick na nakatayo ngayon. Parang hindi na nga yata humihinga habang titig na titig ng mga mata niya kay Brixton. Na parang doon pa lang ay alam na niya kung sinong ama ng bata. Kahit hindi ni Nick ito kumpirmahin, kahawig ng anak niyang si Nix ang anak ng kanyang kapatid. At ang anak niya ay kamukha ni Kriza. Kaya malamang ang lalaking may kinalaman din sa asawa niya. Ang ama ng batang iyon. Sino lang bang lalaking available doon? Kuya Nick. Kuya mang kamao at parang sasabog na naman si Nick nang harapin niya si Nati na may nalilisik na ngayon ng mga mata. Dumoble pa ang galit nito. Marahil ay dahil napagtanto na niya kung sinong lalaking nakabuntis sa kanyang kapatid. Upang hindi magising ang pamangkin ay hinawakan niya sa braso to ng mariin at sa pilitang hinila palabas ng silid. Palabas pa ng naturang apartment para hindi magulantang ang bata sa mga sasabihin niya. Si Governor Barsalo bang ama ng anak mo? Hindi yun patanong, isa yung statement dito. Nati naman, ang daming lalaki. Bakit? Bakit siya pa? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit pinatulan mo ang tito ng asawa ko? Wala na bang lalaki ha? Problemadong pumadyak ang isang paa ni Nick sa lupa at kapag dakay na patingala na sa langit ang mata, na para bang kapag hindi niya gagawin yon ay mawawala siya sa tamang katinuan. Malamang alam din ni Kriza ang tungkol dito kaya natatakot itong sabihin sa kanya kung sinong ama ng bata.
Saka, bakit ka rin niya pinatulan? Ang tanda niya. O sige, ayos lang na matanda na siya pero bakit hinahayaan niyang mamuhay kayo ng ganito? Hindi ba dapat nasa piling ka niya? Mas marangya at natigilan si Nick nang makitang titig na titig lang sa reaksyon niya ang kapatid. Pinapanood lang siya. Hindi niya alam ang tungkol sa bata, no? Totoo ba? Wala rin siyang alam na nabuntis ka niya. Matanda na yun. Mas matanda pa sa akin. Anong relasyong magulo itong pinasok mo? Mahal mo ba? O naakit ka lang sa katawan niya? Minahal ka ba niya? O ginawa niya lang para usa ng katawan mo? Hindi ka namin binabawalan pero this time, hindi na magawang ituloy pa ni Nick ang mga salita dahil panay na naman ang iyak ng kapatid. What the heck, Natalia Bentacourt? Siya ang ama ng anak mo tapos mabubuhay kayo mag-ina ng ganito? Napakatanga mo. Napakabobo ng desisyon mo. Nagpabuntis ka kaya dapat panindigan mo. Bakit hindi ka niya pinanagutan? Tinakasan ka niya? Ayaw niyang akuin ang anak mo? Ayaw niya ba dahil hindi siyang nakauna sa'yo? Tinatanggi ba niya? Hindi, Kuya Nick. Hindi. Hiwalay na kasi kami noong... Bakit kayo naghiwalay? Noong nakipagrelasyon ka sa kanya, sana nagseryoso ka na. Bakit umabot kayo sa hiwalayan? Bakit kailangan maghiwalay? Kuya Nick, makinig ka naman sa akin. Kanina hinihingan mo ako ng explanation, tapos ngayon, kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon? Medyo naging kalmado na doon ang boses ni Nick dahil awang-awa na siya sa itsura ng kapatid. Hindi niya na mahanap ang dating Natalia Bentacourt. Sa loob lang ng 2 taon, nag-mature tong bigla. Parang ibang tao na ang kaharap niya. Seryoso ka ba na makipagrelasyon sa kanya? Hindi ba sabi mo sa akin noong nagkahiwalay kayo ni Alex na kapag nakipagrelasyon ka, sisiguraduhin mo na kasal muna kayo bago mo ibigay ang katawan mo? Anong nangyari? Pinagsamantalahan ka ba niya? Pinilit? Sabihin mo sa akin ang totoo, Nati. Hindi pa rin nagsalita si Nati. Umiiling lang ang ulo. Nagmamahalan kami, kuya. Nagmamahalan? Ano klaseng pagmamahal ang ganyan? Hindi ganyan ang nagmamahalan, Nati. Walang sumusuko kapag tunay ang pagmamahal kagaya namin ng asawa ko. Kung sukong-suko siya, ako dapat ay hindi. Kung sukong-suko na ako, siya dapat ang hindi. Pareho kayong dalawa, makasarili. Sana hindi niyo nalang ginawa at dinamay pang bata kung ganito ang mindset lang din naman ang meron kayo.